of this hearing, the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Jesse D. De Llosa, will give the welcome remarks. Sa ating panauhing pantangal, our Commander-in-Chief at Pangulong Republika ng Pilipinas, His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, former President Fidel Valdez Ramos, ang kalihim ng tanggulang pambansa ng Pilipinas, Honorable Walter Roberto Gasmin, Lieutenant General Noel Caballos, Chief of Staff, Most Reverend Bishop Leopoldo Tumulat, the Military Bishop, from the House of Representatives, Honorable Mel Senen Sarmiento of Eastern Samar, the former Chief of Staff DIP, General Alessandro Padilla, Ambassador Benjamin Defensor Jr., and Ambassador Ochoa, members of the Diplomatic Corps, members of the Foreign Armed Attaché, Major Service Commanders, Lieutenant General Manny Bautista of the Philippine Army, Lieutenant General Lalo da Cruz, Philippine Air Force, and Vice Admiral Jose Alano of the Philippine Navy, Chief of the Philippine National Police, Police Deputy Director General Alan Purisima, Commandant of the Philippine Coast Guard, Rear Admiral Rodolfo Aisorena, our Unified Commanders present, Medal of Valor awardees led by Lieutenant General Art Ortiz, other General Flag Officers present and their ladies, our enlisted personnel led by the AP Sergeant Major First Chief Master Sergeant Guillermo Francisco, our awardees, my wife Rose, friends of the Armed Forces of the Philippines, ladies and gentlemen, mga kasama, magandang umaga po sa inyong lahat. Buong galak at pagmamalaki po akong haharap sa inyong lahat sa ating pagdiriwang ng matatanging araw na ito na tinatanaw ang mahabang kasaysayan ng kabayanihan, katapangan at karangalang ipinakita ng ating mga ninuno at ang mga pagsubok na pinagtagumpayan ng ating mga bayani at mga mamamayan. Sampo ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas, ang inyong punong tagapagtanggol at tagapagpanatili ng kapayapaan at seguridad. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa aming selebrasyon ng ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ang taon ng selebrasyong ito ay nagsisilbing pagkakataon ng bawat sundalong bahagi ng makasaysayang institusyong inyong lingkod upang ipagmalaki ang kanilang partisipasyon sa profesyong ito, pagtibayin ang kanilang katapatan sa tungkulin bilang mga lingkod bayang nananatili sa bawat hakbangin, pagsubok at tagumpay ng bansa at alalahanin na may buong dangal ang kanilang serbisyo para sa bawat mamamayang Pilipino. Noong nakaraang taon, ipinagdiwang natin ang anibersaryo ng AAP at sinalubong natin ang kapaskuhan ng pagdadalamhati dulot ng bagyong Sindong na humagupit sa ating mga kababayan sa Cagayan de Oro at Iligan. Ngayong taon, sa pagdiriwang natin muli ng ating anibersaryo, isang kalamidad na naman na dulot ng bagyong Pablo ang muling hinalap ng ating mga kababayan sa Davao Provinces at Compostela Valley. Kasama dito ang ating mga kasamahang sundalo na nabiktima rin, namatay at mayroon pang hindi makita. Tayong lahat ay naging saksi sa dalamhati ng mga kabayanihan ng kapwa Pilipino na walang pag-iimbot na tumulong at tatag at tibay ng isang Pilipino na muling umaahon sa anumang pagsubok. Sa panahong ito, ang mga kasundaluhan ay humaharap sa hamon at pagsubok dahil sila ang unang inaasahan at nasasandalan ng ating mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Sa bawat daing at hinagpis na dulot ng kalamidad, nasuklian ito ng naipamalas na bayanihan ng ating mga kasundaluhan. At hanggang ngayon, ang ating mga kasundaluhan sa Eastern Mindanao Command na binubuo ng mga unit ng 3 sangay ng ating hukbo ay patuloy ang pag-aalay ng sarili sa pagbibigay buhay at pag-asa sa mga naging biktima.
sa pagdiriwang natin ng anibersaryong ito, buong puso kong ipinagmamalaki at kinikilala ang kabayanihan ng bawat sundalong Pilipino na nangunguna at tumutulong sa mga rescue and relief operations. Kabilang na rin ang buong hakbong sandatahan na nag-alay ng tulong at kalinga ng paraan at pagsugpo sa masasamang elemento ng lipunan. Sa paghamon ng trahedya na puminsala sa marami nating kababayan, minarapat ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas na ang ating pagunita sa anibersaryo ay maging simple lang, ngunit makabuluhan. Ang tradisyonal na parada ng ating rescue assets at flyby ng ating sasakyang panghimpapawid ay hindi natin masasaksihan ngayon. Ang lahat ng ito ay pinadala natin sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Gayon din, simple ang gagawing pagdiriwang ng Christmas party sa iba't ibang opisina dito sa General Headquarters. At ang lahat na makakalap at maipon dito ay ilalaan para sa mga nabiktima ng bagyo. Sa kasalukuyan ay umabot na sa halagang 19,114,542 pesos ang nakalap ng General Headquarters AFP. At ang lahat ng ito ay galing sa mga kontribusyon at donasyon ng mga kasandaluhan natin. Tipid natin sa pagdiriwang na ito at sa pagsalubong ng Paskuhan. Ang iba naman ay donasyon galing sa Department of National Defense at sa iba't ibang financial institution ng AFP katulad ng MBAI at APSLAI. Sa ganitong maliit na paraan, nais ipahatid ng AFP ang mensahe ng simpatiya at pakikirami sa ating mga kababayan na nasalanta. Naway maging halimbawa itong inspirasyon ng lahat ng mga miyembro ng AFP at ibang kawani ng pamahalaan para ipagpatuloy ang ganitong gawain. Naging puno ng pagsubok ang taong ito para sa AFP. Iba't ibang issue sa loob at labas ng bansa, tulad ng mga kalamidad at mga isyong gawa ng mga tao, ang naging laman palagi ng mga balita at pinagmula ng matinding pag-aalala ng ating mga mamamayan. Bilang inyong sandahang lakas, ang mga isyong ito ang palaging isinasaisip at pinaghahandaan namin. Ngayong tinatahak natin ang panibagong yugto sa kasaysayan ng AFP, naaakma ang tema ng ating anibersaryo, bayanihan, tuwid na daan tungo sa kapayapaan. Sa ating adhikain na pagbuklod-buklurin ang bawat mamayang Pilipino upang sabay-sabay ang ating hakbang upang makamtan ang minimithing kapayapaan. Kaakibat dito ang mga reforma at programa na uusad sa mas handa, mas moderno, mas matatag at mas mapagkatiwalaan na hukbong sandatahan ng Pilipinas. Sa ating paglalakbay patungo sa tuwid na daan, ang AFP ay patuloy na isinusulong ang mga programa na nakaakibat sa reforma at pag-angat ng antas ng kahandaan ng ating kasanduluhan. Tuwid na daan ang gabay tungo sa makahulugan na pagbabago sa ating hanay na ating sinusulong na bagong pamantayan sa paglilingkod. Ang ating pagpapahalaga sa kapayapaan at kaunlaran ay lalong pinatitingkad ng ating advokasya na bawat sundalo ay manindigan na laging piliin ang nararapat at tama. Ang kabayanihan ay pinakikita ng Kawal Pilipino sa larangan ng pakikipaglaban sa mga kaaway at panahon ay pangkaraniwan na at tunay na hindi matatawaran. Ngunit hindi lamang dito nasusukat ang tapang at katagan ng isang sundalo o kuhanin ng pamahalaan. Naririyan din ang kaibang kabayanihan sa kahandaan na supilin ang mga maling gawain na parang kanser na sumisira sa integridad ng ating propesyon. Ang katatagan ng loob na tumanggi sa mga suhol sa iba't ibang anyo ay isang uri din ng kabayanihan at katapangan. Sapagkat ang pagsugpo sa pagpapalaganap ng mga maling sistema at patakaran na siyang nagiging hadlang sa pagsasaayos ng ating hukbo ay nagbibigay pag-asa sa mga bagong henerasyon ng mga pinuno na kanilang makakamtan ang isang professional, maaasahan at iginagalang na sandatahang lakas ng Pilipinas. At sa loob ng 77 taon nating paninilbihan sa bayan, sentro ng ating mga pagpupunyagi ang makamit ang tunay na kapayapaan. Kapayapaan ang ating pinaglalaban upang tayo ay mamuhay ng walang pangamba, malaya at sagana sa oportunidad para sa lahat ng mamamayan. Ngayong tinatahak natin ang panibagong yugto ng ating kasaysayan, patuloy nating pangalagaan ang kapayapaan na hangad ng lahat.
Sa puntong ito, nais kong ibigay ang buong pasasalamat sa ating Commander-in-Chief, His Excellency President Benigno Simeon Aquino III, para sa kanyang mahusay na pamumuno at paggabay sa ating sandatahang lakas at para sa napakalaking suporta niya sa ating mga kasundaluhan. Nagkakaisa ang tinig ng pasasalamat ng bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa mga programang kanyang inilaan para sa ating kapakanan. Sa pamamagitan ng programang pabahay, humigit kumulang 9,388 na kasundaluhan ngayon ay nabiyayaan ng programang ito. At upang matiyak na habang umuusad tayo sa modernong panahon, ang AAP ay nakasasabay sa kailangang kasanayan at hindi mapag-iiwanan sa kalidad ng gamit at armas. Ang Republic Act 10349 o ang New AAP Modernization Act ay kamakailan lang na nilagdaan at naipatubad. Sa pamamagitan nito ay at patuloy na ang pagbili natin ng mga kagamitan militar para maitaas natin ang antas ng ating kapabilidad para di na tayo umaasa pa sa iba. Batid ng mga kasandaluhan na bago pa mas na-aproban ang batas na ito, nakapaglaanan na mahigit kumulang 28 bilyong piso ang ating Pangulo para sa AAP Modernization Program. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating mga mambabatas at sa mga opisyalis ng Department of National Defense, sa pangunguna ng Secretary Walter Gasmin, sa kanilang suporta at pagsulong sa New AAP Modernization Act. Makakaasa po kayo na sa patuloy na pag-angat ng kakayahan ng ating hukbo, mas paiigtingin namin ang kalidad ng serbisyo upang mas magiging epektibo kung kaakibat ng mamayan ang inyong kasundaluhan. Sa pagtatapos, tunay po na napakarami nating nakamit ngayong taon. Maraming salamat sa pagpupursige ng bawat sundalo, opisyal at mga sibilyang bahagi ng AAP. Hindi ito lahat posible kung hindi dahil sa pakikipagtulungan ng lahat ng ahensya, mga pribadong grupo, mga LGU at NGO, at maging mga individual na walang sawang nagpaabot ng tulong at pakikipagtulungan sa ating mga proyektong pangkapayapaan. Lubos ang aming pasasalamat sa pagtitiwala ninyo sa kakayahan ng inyong AAP na tuparin ang aming sinumpaang tungkulin sa bansa. Makakaasa po kayo na patuloy namin dedikasyon hindi lamang sa pagganap ng aming katungkulan, kundi pati na rin sa patuloy na pagpapalago at pagpapahusay ng aming kapabilidad bilang inyong kasama para sa tunay na kapayapaan at pambansang pag-unlad. Sa ating pagtanaw na nakalipas ng mga panahon, isaisip natin na ang bawat tagumpay simula lamang ng mas marami pang bagay. Patunay ang 77 taon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas sa kakayahan ng isang mahalagang institusyong sa lipunan na manatiling tapat sa tungkulin habang patuloy na sumasabay sa mga pagbabago ng panahon upang mas maging epektibong kabalikat ng isang bansang mapayapa, matatag at masagana. Sa aking mga kasamahan at nasasakupan, sana'y ang bawat isa sa atin ay maging ilaw at inspirasyon sa ating kapwa at na may maging instrumento tayong lahat upang maramdaman ng mga kapatid nating nakararanas ng kahirapan, kalungkutan at kawalan ng pag-asa ang diwa ng pagmamahalan, pagbibigayan at kasiyahan ngayong darating na Kapaskuhan. Muli, maligayang ika-77 anibersaryo ng Sandatahan ng Pilipinas. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maraming salamat. Thank you very much, General Jesse D. Deliosa, sir, for that encouraging message.